Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid ay sasagutin natin ang isang daan o tatalakay natin ang isang daan na kasagutan o kaya ay isang daan na katanungan kaugnay po sa akidah. So napakahalaga po ng akidah kasi ito po yung paniniwala ng ating puso. At kinakailangan po ay maunawaan po natin na mabuti ang ating akida o tinatawag din na tauhid. So ngayon, dadako tayo sa akidatut tauhid, su'alun wa jawabuhu. So akida natin sa paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga katanungan at ang kasagutan dito. Una, limada tadrus at tauhid. Bakit mo pinag-aaralan ang tauhid? لأنه أصل الأصول ومن أجله خلق الله الجن والإنس وأرسل الله الرسل وأنزل الكتاب وقام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى مسلمين وكفار قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. So ito yung pinaka-ugat ng paniniwala natin. At dahil dito nilikha ng Allah ang mga tao at engkanto at ipinadala ng Allah ang mga sugo at ibinaba ng Allah ang kanyang kapahayagan at nilikha ng Allah ang paraiso at impyerno at nahati ang mga tao dahil dito mula sa mga Muslim at mga hindi mananampalataya. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban na lamang upang ako'y kanilang sambahin. So yan po ang dahilan kung bakit natin pinag-aralan ng tauhid, kasi ito yung dahilan bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, min ayna na'khud aqidatana. Saan natin kukunin ang akida natin? Kukunin natin ang akida natin min al-Qur'ani wa sunnati wa ma kana alayhi salaful ummah. Kukunin natin ito sa Quran at sa sunnah at sa mga pamamaraan ng mga matutuwid na mga tao mula sa mga sahaba, tabi'in at tabi'u at tabi'in. Pangatlong katanungan, mal usul al-thalatha allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha wallati yus'alu anha fi qabrihi. Ano yung mga tatlong saligan na obligadong malaman ng tao kung saan itatanong ito sa kanyang libingan? Una, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ito yung bagay na upang malaman ng tao kung sino ang kanyang Panginoon, ano ang kanyang religion at kung sino ang kanyang propeta o na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So aalamin niya, pag-aaralan niya ang kanyang Panginoon, ang kanyang religion at ang kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat na katanungan, man rabbuk, sino ba ang iyong Panginoon? Ang Panginoon natin ay ang Panginoon na lumikha sa atin, lumikha sa sanlibutan, sa lahat ng nilalang, ang nagbigay ng biyaya sa atin, at ang nag-iisang Diyos na wala ng dapat na o karapat-dapat na sambahin maliban lamang sa Kanya. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri ay para lamang sa Panginoon ng sanlibutan. Bima arafta rabbak, paano mo nakilala ang Panginoon mo? Nakilala natin at ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Ang nandiyan ang langit, nandiyan ang lupa, nandiyan ang bituin, nandiyan ang gabi, ang araw na nagsasalitan. At mga nilikha niyang napakalaki. Dito natin makikita na mayroon talagang Diyos na tagapaglikha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Kabilang sa tanda ng Allah ay ang gabi, ang araw, ang araw at saka yung sun, yung araw din at saka yung buwan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Huwag kayong magpapatira pa, sasamba sa araw at saka sa buwan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sumamba lamang kayo sa Allah, nag-iisa lamang na siyang lumikha sa lahat ng bagay na yan kung kayo ay sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-anim, ayna Allah, saan ang Allah? Fis sama mustawin alal arsh, po ay nasa itaas ng langit at sa itaas ng kanyang trono. Madalil min al-Qur'ani ala anna Allah subhanahu fis sama'i wa huwa al-arsh. Anong katibayan? Ito pa'y pangpitong katanungan. Ano pong katibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya po ay nasa itaas ng langit at nasa itaas ng kanyang trono? Ang sabi ng Allah, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. At ang Diyos o ang Allah na mahabagin
sa kanyang trono ay nagpaitaas. At saka yung isang babae na tinanong ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ayna Allah?" Sa hadis ni Imam Muslim, sabi ng babae, "Fis sama," sa itaas ng langit. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sino ako?" Sabi na, "Ikaw ang sugo ng Allah." Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang amo, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Palayain mong babaeng to dahil siya ay mananampalataya, dahil alam niya kung saan ang Allah at kung sino ako. At pangwalong katanungan, ma ma'ana istawa? Anong ibig sabihin ng istawa? Ang ibig sabihin ng istawa ay ala wartafa'a wa sa'ad wa istaqar. Ito yung nagpaitaas. Ang ibig sabihin ng istawa ay nagpaitaas. Mula baba, nagpaitaas. Pang-siyam, limada khalaqallahu al-jinna wal ins? Bakit nilikha ng Allah ang mga inkanto at tao? Li'ibadatihi wahdahu la syarika lahu, upang sumamba lamang sa Allah at huwag magtatambal sa kanya ng bahagya. Pang-sampu, mad-dalil min al-Qur'ani ala anna Allah khalaqal jinna wal insa li'ibadati. Anong dalil? Anong katibayan na nilikha ng Allah ang mga jin at mga inkanto upang sumamba lamang sa kanya? Ang sabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha, sabi ng Allah, ang mga jin at mga inkanto at ang mga tao maliban na lamang upang sambahin lamang nila ako. Ma ma'na ya'budun? Anong ibig sabihin ng ya'budun? Sa ika-11 na tanong, yuwahhidun, ang sambahin lamang nila ang kaisahan ng Allah. Mal ibada, anong ibig sabihin ng ibada? Hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinati wal zahira. Ito yung pangalan, ito yung isang pangalan na pangkalahatan sa lahat ng bagay na kinalulugdan ng Allah at nagugustuhan niya mula sa mga salita at mga gawa, hayag man o lingid. Lingid man o hayag. Pang-13, ma ma'na syahadat an la ilaha illallah. Ano ibig sabihin ng pagsaksi mo na la ilaha illallah? Ang ibig sabihin dito, la ma'buda bihaqqin illallah, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At ang pang-14, ma ma'na syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ano ang ibig sabihin ng pagsaksi mo na si Muhammad ay sugo ng Allah? Ito yung ta'atuhu fima amar, ang sundin mo siya sa kanyang kautusan, wa tasdiqu fima akhbar, at paniwalaan mo siya sa kanyang mga ibinalita, wa tinabu ma nahaa anhu wa zajar, at iwasan mo ang kanyang mga ipinagbawal, wa la yu'badallah illa bima syara, at huwag kang sasamba sa Allah maliban lamang sa kung ano ang kanyang itinuro sa atin. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.